Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Joel Mazo. Binabati kayo ng magandang gabi. Ngayon po ay alas 7 na. Kaya oras na naman po para sa A Closer Look. At ngayon po ang tatalakayin natin ay Romans chapter 2 verse 13. And the title we have chosen is Paul Teaches Righteousness by Works. Marami po kasing gumagamit sa talata na ito para magturo ng righteousness by works. Pero yun ba talaga ang ibig sabihin ng Romans 2:13? Okay? Mark Paul, bati ka muna. So yan na, magandang gabi mga kapatid. At sa pangalawang episode or pangalawang yugto ng ating pong pag-aaral na ginagawa nawa ay magkaroon po ng kalinawan ang talata ng Biblia na ito at patuloy na maging kasangkapan ang bawat isa sa paglago po natin sa biyaya ng ating pong Panginoon. Okay. Nung huling mag-broadcast tayo, Mark Paul, ay diniscuss natin yung Matthew 19 verse 17 kung saan sinasabi na sinabi ni Jesus, kung gusto mong pumasok sa buhay, ay sumunod ka sa utos. Tinalakay natin yon. Pwede ba tayong mag-review muna? Ano ang naalala mo na discuss natin? Nakita natin doon, Pastor, na talagang may magandang ino-offer ang ating Panginoon doon sa kabataan, bukod doon sa naiintindihan niya na way of salvation. At nabanggit nga rin po natin na doon sa talatang yon or sa mismong konteksto ng chapter 19 ng Matthew ay ipinakikita yung dalawang klase ng pagsunod. Ang naiintindihan ng marami, lalo na mga Adventist, is yung pagsunod sa kautusan. Pero dito, Pastor, may pagsunod na isa pang ini-offer ang ating Panginoon doon sa kabataan. At ang sinabi niya is sumunod ka sa akin. Doon, Pastor, may kita natin ng distinction yung dalawa na yon. Marahil po pwede nilang ipakalarawan na kapag sumunod ka kay Kristo, susundin mo yung utos. Yes, pwede rin, possible. At talagang yun yung pamumuhay ng kasama si Kristo. Hindi natin naman dinidisregard yung Pastor. Pero kung yung utos ang diin kagaya nung sa kabataan, Pastor, magkakaroon ka ng problema. Kagaya nga ng sinasabi natin at kagaya ng sinabi nasa natin, Pastor, yung sa matagal na ipinangaral at ibinigay na pagkain ni Joseph Bates sa mga kapatid ng mga Adventist, nagiging problema at nagiging lason yun sa utak at practice ng maraming Adventist kapag kayong law ang ating pong binibigyan ng diin sa marami pong mga bagay at mga pag-aaral na ginagawa natin sa iglesia. Ang talaga naalala ko doon, Mark Paul, ay yung tamang interpretasyon na yung salita ni Jesus na kung gusto pumasok sa buhay, sumunod ka sa utos, ay hindi iyon para sa lahat ng tao. It's not a general statement. But sinabi lang ni Jesus yun, doon lamang sa rich young ruler, para sa kanya lang yun eh. Kagaya nung sinabi ng Diyos kay Abraham na ialay mo yung anak mo. Para kay Abraham lang yun, hindi yun sa lahat ng tao. At napatunayan natin na ginagamit natin yung susunod na salita ni Jesus na ibigay mo ang kung gusto yung ibigay mo ibenta mo yung mga ari-arian mo, pamigay mo sa may hirap at sumunod ka sa akin. Doon din lang sinasabi ni Jesus yun sa rich young ruler, kasi hindi naman lahat ng tao sinasabihan ni Jesus na ibenta yung mga pag-aari at ipamigay sa may hirap, di ba? Hindi naman general statement yun. Doon lamang sa rich young ruler. So, ang tamang unawa po doon, yung salita na yun ay sa rich young ruler lang at hindi para sa lahat ng tao. Ang problema nga, Mark Paul, ginagamit ng maraming Adventist na para bang general statement, yung salita na kung gusto pumasok sa buhay, ay sumunod ka sa utos. It's not a general statement po. Sana huwag natin gawin yung pagkakamali na iyon. Okay? So ngayon po ay didiretso na tayo sa ating talata ngayong gabi. Meron ka bang Bible dyan, Mark Paul, na pwede mong basahin yung text natin, Romans 13? Sa Bible ko po, which is yung New Testament Pinoy version, ganito yung sinasabi.
chapter 2 verse 13 ng Romans. Kasi nagiging acceptable ang tao sa harap ng Diyos, hindi dahil sa narinig niya ang law, kundi dahil sinusunod niya yun. Yun ang problema ng maraming Adventist, Mark Paul, no? Kapag nabanggit yung law, pag nabanggit yung obedience, kagad nakafocus na sila doon. Sobrang pagmamahal nila sa law. At dito daw, sabi ay, although sa version mo medyo kakaiba, no? Kakaiba talaga yung version mo, Basahin ko nga sa English. Kasi doon sa English, ginagamit yung word na justify. Dito sa NIV, basahin ko for it is not those who hear the law who are righteous in God's sight, but it is those who obey the law who will be declared righteous. So yun daw i-justify o i-declare na righteous yung sumusunod sa utos. So the conclusion is, kapag sumunod ka sa utos, ma-justify ka, magiging righteous ka, maliligtas ka. May mga gumagamit dito. Although it is not as famous as Matthew 19:17, pero may gumagamit pa rin ito, Mark Paul, para ituro na pag sumunod ka sa utos, maliligtas ka. Now, yung ba talaga ang turo ni Paul? Nagtuturo ba talaga si Paul ng righteousness by works, man? Paul. Sige, yun ang problema. That's the problem. Yun po yung unang-unang problema natin ulit. Talaga bang itinuturo ni Pablo na kailangan sundin, or kapag ang isang tao ay sumunod sa kautusan, madideclare siya as righteous or magiging justified siya sa paningin ng ating Panginoon? So yun po yung magiging problema natin, Pastor, na kailangan natin bigyan ng solusyon at mahanapan natin kung saan yung gospel dun sa mga pananalita na yun ng ating Panginoon. Kagaya po nung unang gabi natin, may susundin po tayong outline. Yung outline po natin is number 1, the problem, number 2, the solution, and then number 3, the gospel. Okay. So kagaya na nabanggit na natin, yung problem is ginagamit kasi yung talata na ito sa Romans 2:13 para ituro na kapag sumunod ka sa utos ay ma-justify ka. Yan ang problema. Ano ang solution? Doon kagad tayo, Mark Paul. Medyo siguro magiging mabilis na tayo ngayon. Ano ang solution doon? Well, it's a problem kasi sorry, Yan. Sige, Mark Paul, paliwanag ka muna. Kung titignan natin, Pastor, kaya naging problema yon dahil may mga Adventist at lalo na yung mga debatista na kapag kailangan nila ng talata na word for word, or kailangan nila sundan yung argumento nung kailang kausap, igagamitin nila yung ganyang klase ng mga talata. Naalala ko may napanood akong ganung debate, Pastor. Hindi ko na mapangalanan kung sinong debatista yun, na ang tanong niya is kung may mabasa ako na ang law ay makakapag-justify o makakapag-magiging righteous sa tao, ay tatanggapin mong mali ka. Siyempre ganun sa debate, Pastor, ipitan. So dahil sa ganung klase ng argumento, tapos pag ginamit yung talata na yan, parang yun na siguro ay yun na tuloy yung ibig sabihin. Kaya nga sabi ko, Pastor, malaking problema kapag yung mga debate, sabihin natin mapa-relihiyon na debate. Debating iba, walang problema Pero lalo na sa relihiyon na debate, malaki talaga yung maging problema kapag ganun yung mga technique na ginagawa ng mga debatista natin. Kasi malaki yung tawag dito, yung danger na maging ma-misinterpret yung mga talata na ginagamit nila. May naalala pa nga, Pastor, para patunayan yung Sabat, binasa yung Hebrews Tapos iniba pa yung word doon na they remain it 7th day Sabat, tinanggal pa, dinagdagan, or parang ewan ko paano ginawa yung ganung klase ng para lang mapatunayan, at yun yung danger ng Pastor. Yun yung problema. Actually, Pastor, kung yung talata itself,
wala siyang problema. Pag binasa mo kasi ng buo, maiintindihan mo yan eh. Yes. Buong chapter 2 hanggang 3 pa nga yan, Pastor, kung tutusin. Kasi yun yung buong kwento nung konteksto niyan. Pero kapag ginamit na ng iba, lalo ng mga debatista, gagamitin na ng iba't ibang klase ng drive yung talata, magiging prone sa misinterpretation. Ang problema, Pastor, kahit sila mismo, pagka binaliktad mo na sila, lalo na ngayon, palumpalo sila sa righteousness by faith sila ngayon. Hindi na rin nila gagamitin niya, itatanggi pa nila. Samantalang sila yung may kasalanan kung bakit yung intindi ng maraming kapatid, ganon yung unawa nila sa mga talatang yan. Yun ang isang malaking kalungkutan ko, Mark Paul, na yung napakagandang talata sa Biblia ay ginagamit para magturo ng hindi tamang theology, lalo ng righteousness by works. Dahil sa maling pagkaunawa ng talata na yun. So, dapat, kasi po, ang yun is literalism eh. Akala mo pag nabasa mo sa Bible, literal na kagad, yan na kagad ang ibig sabihin nun. Without digging deeper into the text, na yun ang kinakailangan gawin po, kagaya ng discuss natin noong nakaraan, Matthew 19, we dug deeper, naghukay tayo ng mas malalim sa talagang ibig sabihin ng talata. Ganun din po ngayon. Yun nga, Pastor, no? Sige. Yun yung nawawala, Pastor, kapag argumento at debate yung pinanggagamitan ng mga talatang yan. Kasi doon, hindi ka nagdidig deeper doon sa pinaka-meaning ng talata. Kundi meron ka lang maisupalpal sa kausap mo. Kaya nga nung isang debatista natin nakausap ko, kaya lang debatista yung Pastor, kilala mo rin yan, kaya lang mga kapatid yun. Sabi ko, ang problema dyan sa ginagawa ninyong debate, hindi nyo pinalalabas yung totoo or yung truth. Pinatutunayan nyo lang na ikaw nagsasalita, ikaw tumatayo yun sa, ikaw yung tama. Kumbaga, Pastor, yung truth naka-compromise para lang mapatunayan mo na ikaw ay tama dahil nakikipag-debate ka eh. Ewan ko kung naiintindihan nila, Pastor, yung sinasabi ko na yun, pero yun yung nakikita natin. Naka-compromise yung truth para lang mapatunayan nila na totoo or tama yung sinasabi nila. Kasi gumagamit na sila ng mga fallacies, gumagamit sila ng mga techniques sa mga argumento na talagang magmumukha silang magaling. Yun yung problema sa debate. At yung debate, Pastor, yan yung nagpapatakbo sa kumbaga, matagal ko na siyang ginagawa, pinapractice. Hindi pa relihiyon ginagawa ko na. Kaya alam ko paano pasikot-sikutin yung maraming mga bagay tungkol dyan. At ang malaking kalungkutan nga, Mark Paul, yung violence na nangyayari sa salita ng Diyos. Yes. Talagang nagiging, kumbaga, parang binubugbog nila yung Biblia dahil pinapalabas yung maling meaning para lang magamit sa debate. I call that violence to the Word of God. At pangalawa, Pastor, yung benefit nito sa mga kapatid. Bad benefit sa mga nakikinig. Kasi nakikita nilang, pride. Nakikita nilang, yung magaling yung debatista namin. Ibig sabihin kami yung tama. Pangalawa, Pastor, yung meaning ng mga talata na ginagamit nila is kung ano yung ginamit nila, pinaggamitan nila doon sa debate na yon at napanood ng mga tao, ng mga kapatid, yun na yung ibig sabihin sa kanila ng talata na yon. Ay, may nabasa si kapatid, tama siya. So, ganun yung mga danger ng Pastor. Kaya dapat, dapat, Pastor, maintindihan yun ng mga debatistan to Sa totoo lang, dapat maintindihan nila yung danger ng ginagawa nila na yan. At pag naintindihan nila, it's a call for repentance. Hindi lang basta sa tingin nila, itinutuwid na nila kung ano yung naiintindihan nila ngayon. Tapos makikipag-cling na sila doon sa mga sinasabing mainstream Adventist para magmukha sila na honest na mga Adventist. Okay, Mark Paul, sige. Dumiretso tayo sa talata. Ulitin. Pakibasa mo nga ulit yung, siguro ako na. Kasi, sige po. Yung talata po talagang i-discuss ngayon ay Romans 2:13. Kasi nasabi doon, for it is not those who hear the law who are righteous in God's sight, but it is those who obey the law who will be declared righteous. Ngayon, ano talaga ang ibig sabihin nito, Mark Paul? Actually po, ang Romans 2:13 ay part lamang ng isang napakahabang discussion. Kinakailangan po nating maunawaan na ang Romans ay sunod-sunod na mga mahabang discussion, parang bloke-bloke ng essay ba? Na-discuss na natin dati yung Romans 6-9. Isang bloke yun, di ba? Opo. Dati, sa natin, Romans 6-9, isang bloke ng argumento yun.
At yung Romans 1 to 3, isang bloke din lang po yan. Isang mahabang discussion dyan. Kinakailangan po yung Romans 2:13, maunawaan natin na kinukonsider natin yung kahulugan, yung flow ng thought sa buong Romans 1 to 3. Okay, yun po sundan natin. Ano yung flow ng thought ng Romans 1 to 3? Nagsisimula siya, after yung mga introduction, okay, nagsisimula siya sa verse 18. At yung title sa Bible ko, kasi yung Bible ko may mga title eh. Sabi dito, God's wrath against sinful humanity. Yung galit daw ng Diyos sa makasalanang tao. So, ang dinidiscuss dito sa Romans, magsimula sa Romans 1, yung kasalanan, hanggang sa Romans 2, yung kasalanan ng tao, may dalawang klaseng tao eh. Yung mga Hentil, tsaka yung mga Hudyo. Yun ang dinidiscuss ni Pablo. Ano yung kasalanan ng mga Hentil at ano yung kasalanan ng mga Hudyo. Okay, so tignan nga natin sa Romans 1 kung ano yung kasalanan ng mga Hentil. Verse 21 hanggang 23. Okay, basa mo nga Marco. Yes, siguro pwede dito. Kilala nila ang Diyos pero hindi nila binibigay sa Kanya ang karangalan sa Kanya na para sa Kanya, ni hindi sila nagpapasalamat sa Kanya. Instead, yung mga bagay na walang sense ang iniisip nila at dumidilim ang kanilang mga utak, ang mga utak nilang walang laman. At sabi nila, matalino sila, pero ang totoo, mga bobo sila. Yung sabi dito, Pastor, imbis na sambahin ang Diyos na walang hanggan, sinasamban nila yung mga statwa na mukhang tao, mga ibon o iba't ibang hayop na lumalakad o gumagapang. Matindi salita talaga ng Bible. Pero tandaan po natin mga Hentil yan na sinasabi ni Pablo, ito mga kasalanan ninyo. Kilala daw nila ang Diyos, Mark Paul. Yung mga Hentil, kilala nila ang Diyos kasi yung naunang part. Sabi kasi, maski sa nature, na-reveal na yung, maski yung character of God na-reveal na sa nature. Kaya yung mga Hentil, kilala nila ang Diyos, Yun ang dapat naunawaan natin po. Maski hindi natin ka-religion, maski hindi nga Kristiyano, dapat isipin natin, kilala na nila ang Diyos. At dahil kilala nila ang Diyos, under judgment sila. So, ulitin natin, at kilala na nila ang Diyos, pero hindi nila niluwalhati yung Diyos. Hindi sila nagpasalamat sa Kanya. Kaya yung naapektuhan sila, yung pag-iisip nila ay naging, yung term diyan sa verse 21, yung pag-iisip nila ay naging bobo daw. Alam mo, Mark Paul, yung mga Hentil, sa panahon natin ngayon hindi mga bobo yan kasi diyan mo ilalagay yung mga scientists, yung mga matatalinong tao sa mundo. Pero ang turing ni Pablo sa kanila, yun nga, bobo, dumilim kasi nadiliman yung kanilang kaisipan. Kasi tinuturing ni Pablo, yung tunay na wisdom ay galing sa Diyos. Kaso itong mga tao na to, hindi nila kinikilala, kilala nila ang Diyos, pero yung knowledge ng Diyos ay tinatanggihan nila. Kaya tinuturing niya silang mga bobo kahit magagaling sila. Kung baga, Pastor, ang determinant kasi kung ang tao ay marunong or mahina or bobo nga, sang-ayon sa Biblia, is hindi yung knowledge, kung hindi yung wisdom. Yung knowledge madaling ma-gain ng mga tao, sa totoo lang. Yung knowledge madali nilang mabasa, madali nilang matandaan, madali silang makapag-explore into knowledge. Pero yung depth understanding at yung wisdom na meron yung tinuturo ni Pablo, na may na tinuturo niya yung gospel, tinuturo niya yung tungkol sa Diyos, na kilala niya at karelasyon niya, yun yung hindi ma-comprehend ng marami. At until now, Pastor, ganun pa rin ang determinant ng Biblia. Wisdom at knowledge. Kahit marami kang alam sa knowledge, pero yung wisdom hindi mo naaabot, talagang nagiging problema yon. At dahil nga sa ganun, Mark Paul, ay bumagsak sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasi pinagpalit nila yung kaluwalhatian ng Diyos para sa mga Diyos-Diyosan. Okay? Pati mga ibon at saka mga hayop, sinasamba na nila. Pero sa panahon natin ngayon, wala nang ganyan ngayon. Iba ng mga Diyos-Diyosan ngayon, Mark Paul. Opo. Hindi na things of nature. Minsan pera, minsan kasikatan, popularidad, yan ang mga Diyos-Diyosan ngayon. Okay, so yun daw ang kasalanan ng mga Hentil. Tapos pumupunta naman si Pablo
dinidiscuss niya naman yung kasalanan ng mga Hudyo. Okay? At dito kasama yung Romans 2:13 kasi nagsisimula yon yung ano niya sa Romans, yung discussion niya sa Romans. Sa Romans 2, ito naman yung kasalanan ng mga Hudyo. And ano ba yung mga kasalanan ng mga Hudyo naman? Basahin mo nga yung verse 17. Nabasa mo na rin yata ito ng ano, pero pakibasa mo nga. 17, 18. Chapter 2, verse 17 po. Hanggang 19 siguro. Sige, sabi po, ikaw naman, sinasabi mo ikaw ay isang Jew. Nakadepende ka sa law at ipinagmamalaki mo na malapit ka sa Diyos. Alam mo kung ano ang gusto ng Diyos na gawin mo at alam mo kung ano ang dapat mong gawin kasi natutunan mo yan sa law. Sinasabi mong inaakay mo ang bulag at ilaw ka para sa mga nasa dilim. Tinuturing mo ang walang alam at teacher ka ng mga bata. Sigurado kang alam mo ang buong katotohanan kasi nasa iyo ang law. Yun ang kasalanan ng mga Hudyo, Mark Paul. Ipinagmamalaki nila. Sabi sa akin, sabi sa version ko, you rely on the law. Nakasandig na sila, kasi yung mga Hudyo meron silang law eh. At yung law na nagisandigan nila, yung kanilang dependence nasa law na. At sinasabi nga nila, pinagmamalaki nila sa Diyos na meron silang relasyon sa Diyos kasi nakakasunod sila sa law. Diniscuss natin ito nung isang gabi, di ba? Ang Hudyo, iniisip niya na meron siyang relasyon sa Diyos kasi sinusunod niya yung law. Pero hindi po yan ang patayan ng relasyon sa Diyos eh. Hindi porket sumusunod ka sa law, may relasyon ka na sa Diyos. Naalala ko yung isang video ni RJ Daprosa na pinanood ko. Sabi niya, hindi lahat ng obedience ay katanggap-tanggap sa Diyos. At ginawa niyang ilustrasyon yung mga anak niya. Ay matutuwa ka ba kapag yung anak mo naghuhugas ng pinggan dahil inutusan mo, pero padabog naman maghugas ng pinggan. Halos mabasag yung mga plato. Hindi ka matutuwa, di ba? Ganon din po ang Diyos. Hindi lahat ng obedience ay ikinatutuwa ng Diyos. Kaso yung mga Hudyo, yun ang pinagmamalaki nila. Ipinagmamalaki nila yung kanilang obedience sa law. Okay, at sabi pa dito, ang tingin daw nila sa sarili nila, mga teacher sila eh. Dahil yung truth kinukonsider nila na law. Ang tingin nila sa law, yun ang truth. At kung minsan yung church natin, ganun din ang problema, Mark Paul. Ang tingin natin sa atin na yung obedience natin, yun na ang truth. Kala natin yung 28 fundamental beliefs na sinusunod natin, yun na ang truth. Hindi po. Ang truth ay si Jesus. Ngayon, saan pumapasok dito yung Romans 2:13? Yung Romans 2:13 po ay statement na nagsasabi na yung mga hindi yung mga gumagawa ay hindi yung mga nakikinig. Hindi yung mga nakikinig na sa law ang righteous, kundi yung mga gumagawa sa law. Kasi dinidiscuss dito ni Pablo, meron daw sa mga hentil na kumbaga wala silang law pero nagagawa na nila yung law sa kanilang puso, sa kanilang espiritu. Kaya dahil kahit wala silang law, they are not under the law, hindi nila narinig yung 10 Commandments, pero yung gawain naman nila ay sang-ayon sa law, kumbaga, they will also be considered righteous. Kaya lang may problema, Mark Paul. Sabi dito, yung sumusunod sa law, ang i-consider na righteous. Ano ba yung continuation ng argument ni Pablo? Yung mga Hudyo, makasalanan. Yung mga Hentil, makasalanan. Sino yung nakakasunod sa law? Wala. Walang nakakasunod sa law. Yun ang sinasabi niya sa Romans 3. Yun ang continuation ng argument po. Sa Romans 3, verse 10. Nabasa mga Mark Paul? Sabi dito, verse 10, sabi nga sa scriptures, walang kahit isang matuwid, walang kahit isang marunong, walang kahit isang sumasamba sa Diyos. Lumilis silang lahat at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. So, sundan po natin yung argument Sabi ng Romans 2:13, hindi yung nakakarinig ng law ang righteous, kundi yung sumusunod sa law. Pero sinong nakasunod sa law? Yung mga Hentil nagkasala. Yung mga Hudyo nagkasala. Kaya ang conclusion, wala. Yes. Walang nakakasunod sa law.
Sige, Mark. Kaya kung babasahin natin, Pastor, yung chapter 3, verse 9, conclusion niyan nung mula doon sa chapter 1, verse 18. Kaya yung word dun is therefore, or kung ganon, dito sa talita sa akin sa verse 9, kung ganon, mas mabuti ba ang kalagayan nating mga Jews kaysa sa mga Hentil? So, ibig sabihin, Pastor, therefore, mas mabuti ba tayo kaysa sa mga Hentil? Hindi. Yun yung sagot niya, no? Pinakita ko na parehong under ng kapangyarihan ng kasalanan ang mga Jews at ang mga Hentil. So, ibig sabihin, Pastor, wala doon sa may paghawak mo sa law or sa pagiging wala mong law kung bakit ka magiging under judgment. Ano? Kung hindi dahil ikaw ay sinner. Ano? Kung hindi dahil ikaw ay ipinanganak dito sa sinful world. At kung titingnan natin, Pastor, pareha sila, si Gentile, si Gentile na walang law, tapos si Jews na meron silang law, pareha sila naging makasalanan sa paningin ng ating Panginoon. Ano? Sabihin natin nakakasunod si Jews or si Hentil ay hindi. Ang totoo, by conclusion, chapter 10 hanggang 11 and 12, may kita natin sa chapter 3 na ang pinaka-conclusion ni Pablo is walang matuwid kahit isa, walang mabuti kahit isa. Ano? Ayun yung pinaka-conclusion niya, Pastor eh. Kaya yung 2:13 ng Romans is hindi proof text na para sabihin natin na for us to be saved and declare righteous, we have to be 100% 100% obedient. Ngayon, Pastor, katalo na rin nila ngayon yan. Yung mga LGT daw, ano? Katalo na rin nila kunyari. Kasi wala na silang ibang pwedeng takbuhan, kundi yung mainstream Adventist daw eh. Pero kung yung dati-dati nilang mga isip yan, Pastor, at kung hindi sila after sa tawag dito, sabi natin sa panig na kung saan sila mas aangat, malamang andun din yung mga yan eh. Kasi yung mga argumento na luma, yung mga argumento ng LGT, kaya baka kabisado pa nila yan, Pastor eh. Kaya Mark Paul, kapag may gumamit ng talata na ito, sabi, kita mo, pagka sumunod ka sa law, magiging righteous ka, tanungin mo siya, bakit nakakasunod ka ba sa law? Yun din ang dapat itanong sa mga LGT. Sinasabi nila, sa huling araw, magkakaroon ng bayan na makakasunod sa law perfectly. Bakit nakakasunod ka ba sa law perfectly ngayon? Sabi ni sa tulong daw ni Kristo eh. Sige. Okay, so yun sinasabi ng Romans 2:13, yung sumusunod sa law, yun ang magiging righteous, hindi lang yung nakikinig. Pero tandaan natin, sinabi na ni Pablo nung una na yung mga Hentil makasalanan. Yung mga Hudyo makasalanan din, they are guilty. Kaya under judgment sila. Kaya ang conclusion nga, sabi ko kanina, ang conclusion walang ituturing na righteous. Dahil lahat ay nagkasala, all have sinned. Ngayon, anong karugtong doon? Nang hindi nagtatapos si Pablo sa walang righteous dahil lahat nagkasala. Pakibasa mo nga ng verse 20, Mark Paul. Sige po, basahin natin yung verse 20. Siguro, nasa na tayo, Mark Paul? Tapos na tayo sa solusyon eh. Yung problema nga ginagamit ng mali yung Romans 2:13. Ginagamit yung Romans 2:13 para magturo na pagsunod ka sa utos ay ituturing kang righteous. Ang solusyon, hindi naman tinuturo ni Pablo yan. Argument niya lang yan. Yes. It's part of his argument na dapat kunin mo yung buong argumento. Ang conclusion nga, lahat nagkasala. Kaya wala talaga makakasunod sa law. Walang magiging righteous pagitan ng pagsunod sa law. Pero, punta na tayo ngayon sa gospel, Mark Paul. Ano ang sinabi ni Pablo after sabihin niya lahat nagkasala? Hindi siya nagtapos doon eh. Pakibasa nga yung Romans 3:20. Sabi ni Pastor sa verse 20, hindi nagiging matuwid sa harap ng Diyos ang kahit sino dahil sa pagsunod sa law. Kasi ang ginagawa ng law, pinapaalam lang sa atin na nagkasala tayo. Okay. So yun ang first part lang. First part pa lang yan eh. Yung law daw ay hindi ang purpose niyang gawin tayong righteous kasi walang magiging righteous sa magitan ng pagsunod sa law. Ano daw yung purpose ng law? Napakagandang talata niyan. Pinapaliwanag niya kung yung purpose ng law. Through the law, we become conscious of our sin.
Ang layunin ng law, gawin tayong conscious na lalabag natin. Yung iba, akala, ang purpose ng law, para nasusunod ko na yan. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, lahat yan, nasusunod ko na yan. Yung iba, akala, gawin ang purpose ng law, no. Ang purpose ng law, gawin tayong conscious ng kasalanan natin na nalalabag natin yon. O number 5, dapat hanapin mo, saan ko ba nalalabag ang law dito? Na yung araw na to, saan ko nalabag yung law? Anong law ang nalabag ko? 6, 7, 8? Yun ang purpose ng law. Sige, Mark. Kaya kung nilagyan natin, Pastor, kapag itinuturo natin yung law sa bawat crusade, sa bawat pangaral natin, hindi yung ang idiin natin is yung sundin nyo to. Is mabuti naman na sundin talaga ang law. Hindi natin sinasabing hindi, Pastor, kasi yun yung nakakalungkot sa kanila eh. Kiniklaim nila na sinasabi natin na hindi maganda yung pagsunod sa law. Hindi po ganon. Ang sinasabi natin is, ano ba talaga yung purpose ng law sa buhay ng bawat sa atin? So ano yung dapat nilang maintindihan, Pastor, dun sa mga crusade, sa mga pangaral na ginagawa natin? Yung law na andyan para may paintindi sa kanila na nagkakasala sila. At ako rin na nagsasalita rito, nagkakasala. At ano yung pagka nagkasala ako, ano yung kailangan kong gawin? Ang kailangan ko is lumapit sa Panginoon. Yun yung dapat natin maintindihan. Ang nakakalungkot nga, Pastor, kung titignan natin, ang mangyayari pa daw sa inaharap kapag hindi ka nagsasabat, hindi ka makakasama sa hindi ka makakasama sa may tanda ng Diyos. Di ba? Ano yun, Pastor? Ang nangyayari, yung law, yung nagiging batayan ng alin? Nung tanda ng ating Panginoon. Which is, kung titignan natin dito, Pastor, hindi naman yun yung purpose niya. Hindi naman yun yung use ng law. At kahit alin dun sa law, 1, 2, 3, 4 hanggang 10, is hindi yun yung purpose niya. Ang purpose niya is makilala natin kung saan tayo nagkakamali. Nang sa gayon, lalapit tayo sa Diyos. Maging conscious. Mailagay na sa isip natin na tayo makasalanan. Yes. Conscious of our sin. Kasi, Pastor, kapag nawala yung consciousness natin na tayo ay makasalanan, ayun doon na magbubunga ulit yung pride. Yes. Kaya Pastor, nakakausap natin sa Facebook, nakakahunta natin sa comment. Tignan mo kung paano sila magsalita. Pero ang sa kanila is sila yung masunurin sa law, ha. Meron pa ako isang kilala, si Bato. Hindi yung senador, si Bato, yung nasa Facebook, Pastor. Kilala mo rin 'yon. Matindi rin yung isa na 'yon, no? Talagang masunurin niya sa law, yung tinuturo niya is law. Pero tingnan mo kung paano siya makipagkwentuhan, paano siya magsalita, paano yung mga posting niya. It's for the brethren to decide kung ano pong klaseng pagsunod yung itinuturo ng mga taong ganito. Okay, pero hindi pa tapos, Mark Paul, kasi hindi natatapos sa Romans 20 yung point ni Pablo. Sinabi niya, ang makakasunod sa law, yun ang ituturing na righteous, pero yung Hentil nagkasala, yung Hudyo nagkasala, kaya walang magiging righteous sa pagitan ng law. Dahil hindi yun ang purpose ng law eh. Ang purpose ng law hindi para gawing righteous ang tao, kundi para malaman natin na tayo makasalanan. To become conscious of our sin. Kaya, verse 21, Mark Paul, pakibasa mo nga. Sabi po sa verse 21, ngayon, pinakita sa atin kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Yung pastor yung maganda doon, yung premise ni Paul? Yes. Ang gumagawa is yung Diyos. Siya yung gumagawa at nagdi-declare na ang tao ay righteous. Hindi ikaw magde-decide na ako righteous ako kasi nakakasunod ako. Ako righteous ako kasi mabuti akong tao. Righteous ako kasi Adventist ako. Hindi ganoon. Kasi dito, wala itong kinalaman sa batas kahit na pinatutunayan ng law ni Moses at ng mga prophets. Okay, ang ganda ng verse 21. Isang paboritong text ko yan eh. Yung righteousness, kagaya sinabi mo galing sa Diyos, hindi galing sa pagsunod, Pero hiwalay. Walang isayo, walang kinalaman. Yes, walang kinalaman sa batas, walang kinalaman sa law. Sa English po, apart from the law. Tandaan po natin ang righteousness, ang kaligtasan natin, apart from the law, hiwalay sa law. Yan ang mahalaga sinasabi ni Pablo sa Romans 3:21. Huwag nating isipin na yung law, yung obedience natin, may part sa salvation natin. Palagi ko sinasabi yan. 0% po ang nakocontribute ng obedience natin sa ating salvation, sa ating righteousness. Hiwalay nga, dapat hiwalay eh. Yes, kaya may bago akong natutunan dyan, Pastor eh.
Kasi marami ngayon nagtuturo na rin sila ng righteousness by faith. May mga iba pa nga, mga pastor din talaga sila mga matitindi, mga nagmamasteral pa, nagpi-PhD. Righteousness by faith din yung itinuturo nila ngayon. Pero kaakibat pa rin yung law. Kumbaga, para sa kanila, laging may bahagi pa rin yung law. Sabihin natin, sinasabi nila, hindi para sa kaligtasan, kundi fruit of salvation. Pero kung tutuusin, ganun pa rin yung nagiging practice nila sa pagtuturo ng righteousness by faith. Kasi idinodoktong ulit nila yung kautusan. So ano yung may iwan sa mga kapatid? Righteousness by faith ako. Pero kailangan sumusunod ang kautusan kasi fruit yun ng salvation. Kumbaga pastor, yung alin pa rin yung itataas natin na mensahe sa kanila is yung obedience pa rin. Samantalang ang linaw-linaw ng sinasabi ni Pablo, it is apart from the law. Yung righteousness na ang Diyos ang nagbibigay, siya yung nagpapaunawa. Sabi diyan, ngayon pinakita na sa atin kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao na walang kinalaman sa batas apart from the law. Kaya kapag magtuturo ka, pastor, ng righteousness by faith, make sure na apart from the law, ihiwalay mo si law kapag itinuturo mo. Yes. Kaya ang nagiging bunga ng pastor ng ganong klase ng pagtuturo, lito-lito lang ulit yung mga kapatid. Oo nga, balik pa rin. Lito lang sila ulit na righteousness by faith ako, niligtas ako sa pamamagitan ng biyaya. Dinugtong mo kaagad si law. Ano magiging kalagayan ng law sa mga buhay ng mga kapatid na yan? Sabi natin, tama yung paliwanag mo. Pero dahil idiniin mo na naman yung obedience, ang titignan pa rin nila is yung obedience. Kaya makita nyo yun mga kapatid, na gano'n yung nagiging epekto nun sa iglesia. Kaya marami ka pa rin mga kapatid na makakausap, pastor. Marami ka pa rin mga kapatid na pagka tinanong mo kung may kalagayan ba yung law sa kaligtasan nila, marami dyan, pastor, hindi sigurado. Yung iba 50-50. Yung iba ay oo yung sagot. Kung titingnan natin, pastor, meron ako survey na nakita yun naman is hindi lang kay law, kung hindi kasama yung mga pagkain. Isipin mo, pastor, na 47%, kung di ako nagkakamali, naniniwala sila na ang dietary practices ng Adventist may kinalaman sa kaligtasan. Isipin mo, pastor, halos kalahati, Tapos halos 47. 47%. 47, 48, mga ganyan, or 43, mga ganyan. Basta 40s. Sipin mo, halos kalahati. And then yung 19% dun, pastor, hindi sila sure. Hindi sigurado. Hindi sigurado. 19%, tapos 40%. Tapos yung agree na may kinalaman yung sa kaligtasan, yung pagkain natin, yung mga ginagawa natin, is 19%. Yung wala, sabihin yung wala kinalaman sa kaligtasan. Yung wala sa kaligtasan. Tapos another 19 is yung talagang sigurado sila na walang kinalaman sa kaligtasan. Yun ang tama. Pero 19% lang. 19%. Malapit na yung pastor doon sa dito sa propesya ni Zacarias. At saka na 2/3 ng church ang intindi is may kinalaman talaga sa kaligtasan yung ating mga ginagawang mga mabubuting mga bagay. Ang naalala ko dito, Mark Paul, yung maling gamit ng Ephesians 2:8. Marami kasi nagtuturo, Ephesians 2:8. Yes, we are saved by grace. Tapos lulusok agad sa verse 10. Kasi sinasabi sa verse 10, binabanggit doon na may mabubuting gawa. Yes. Naghanda ng mabubuting gawa. Pero nakalimutan nila yung verse 9. Mark Paul. Yung verse 9 na not by works, inihihiwalay yung works sa salvation. Kasi by grace, dapat nakahiwalay yung salvation. Huwag nyo kakalimutan yung verse 9, yung not by works. Yan ang pinakamahalagang bahagi dyan. Hindi mo mararanasan yung salvation by grace kung hindi mo ihihiwalay yung salvation sa works mo. Kung hindi mo ihihiwalay yung obedience mo, yung mabubuting gawa mo sa salvation. Kasi walang kinalaman sa salvation yan Tapos noon, pagka naihiwalay mo na, saka na magiging good works. The good works prepared by God for us. Magiging good works lang yan, Mark Paul, pagka inihiwalay mo sa salvation yan. Pagka inisip mo, itong mga good works to, itong ginagawa ko, walang kinalaman sa kaligtasan to. Ang ganda ng pastor, maintindihan mo lang na good works yung ginagawa mo kapag ka inihiwalay mo yun sa kaligtasan.
Yes. Kasi kung dito Pastor, tignan mo yung mga Jews, yun yung pamumuhay nila. Yung mga Pharisees, yun yung pamumuhay nila. They abide sa law. Sumusunod sila sa law. Pero itinuring bang good works sa kanila yon? Nagsasabat sila. Ang sabi niya, Pastor, sa Hebrews, kahit kailan hindi sila pumasok sa Sabat. Isipin mo yung Pastor, sa kapahingahan, no? Oo, hindi sila pumasok sa kapahingahan. Isipin mo yung Pastor, naggagawa sila ng lahat ng mga palatuntunan, mga alituntunin ng law. Pero hindi yun ibinibilang sa kanila as good works. Ang ganda nung sinabi mo, Pastor. At sana yun yung maging realizations din ng marami. May tuturing lang yan na good works kapag dumaan ka dun sa kapag dumaan ka dun sa not by works, yung iyong salvation. Okay, pero hindi pa tapos yung verse 21, Mark Paul. Mm-hmm. Sabi dito, but now apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. Yung law dito, Mark Paul, hindi siya 10 Commandments, kundi yung law, yung law of Moses. Karugtong yung prophets. Ibig sabihin yung scriptures, yung Old Testament. Yes. So yung righteousness by faith daw, Mark Paul, ay biblical, nasa Bible. Nasa Bible po, turo ng Old Testament yung righteousness by faith. Yun ang dapat maunawaan natin eh. Actually, Mark Paul, naniniwala ako yung buong Bible, Old Testament, New Testament, lahat yan tungkol sa righteousness by faith. Dapat idugtong natin yung teaching ng paano ba tayo naliligtas tayo sa magitan ng biyaya, naliligtas tayo sa magitan ng katwiran ng Diyos at hindi ng gawa natin. Yun lang ang isang topic ng buong Bible. Ang Bible tungkol yan sa righteousness by faith. Yan ang sinasabi dito sa Romans 3:21. Number 1, hiwalay sa law, yung righteousness by faith. Galing sa Diyos, biblical, nasa Biblia, yung righteousness by faith po. In fact, buong Bible, yun lang ang turo. And pag pumunta ka naman sa verse 22, this righteousness is given through faith in Jesus Christ. By faith lamang po. At ang tanda po natin, itong problema din ito eh. Yung iba, yung faith, ginagawang law, ginagawang obedience. Yes. Diba, ginagamit nila yung James. Discuss din natin yung James later on eh. Yes. In fact, susunod pala, discuss natin yung James eh. So, sabi, faith without works is dead. Kaya nagiging emphasis, yung faith ay obedience. No. Faith is not obedience. Faith is a relationship. It is a connection with Jesus Christ. Tandaan po natin, ang faith po hindi obedience. Ang faith ay relasyon kay Jesus Christ. Ang faith ay sinasabi mong, makasalanan ka, Lord, have mercy on me in this way. Nagkakaroon ka ng connection kay Christ. Yes. Kaso yung iba ang faith ginagawang pagsunod. Hindi po. Tama, Pastor, totally nakabaliktaran yan ng mga naiintindihan ng marami na sa fruit of your salvation and your faith, yung bunga ng faith mo is kaligtasan. Yung bunga ng faith mo is obedience. Kaya pag dinugtong mo agad, Pastor, yung faith dun sa obedience, isa na namang malaking kalituhan sa mga kapatid. At yun yung parati nilang ginagawa. Yun yung nakakalungkot, Pastor. Kaya hindi nawawala yung kalituhan sa mga kapatid eh. Sa totoo lang, kahit paanong libro gamitin nila, mayroon nga akong kilala, Pastor, ang tawag ko sa kanya, Pastor by the book. Kasi yun lagi yung parati niyang ini-insist, pero pabalik-balik lang din siya dun sa cycle nung kanyang tinuturo na righteousness by faith, and then pag yung faith mo, ang gagawin sa'yo ng faith mo is obedience agad. No, kaya nga may isa akong pag-aaral na sinasabi niya sa'yo, Pastor, di ba? Naniniwala ako na yung fruit of salvation is hindi direct yung obedience. Yes. It's character growth. Yes. Character changing ng ginagawa ng ating Panginoon. Yun yung fruit of the Spirit. Na ibinibigay sa atin. At another fruit na lang yun, nung bunga na meron na tayo, nung fruit of the Spirit. Kumbaga, Pastor, yung mangga, may another byproduct pa yan. Pwede mo siyang gawing, tawag dito, pwede mo siyang gawing dried mango. Yes. Ang dami. Ganun ko siya tinitingnan. Hindi siya napakaganda na sinabi mo, Mark, kung ididiin lang natin, ang tunay po na resulta ng pagiging ligtas, ang tunay na bunga ng kaligtasan ay character. Yes. Yung nasa Galatians, love, joy, peace, patience, faithfulness. So, good character. Kapag naligtas ka, magbubunga, gagawa yung Holy Spirit sa buhay mo, magiging mabuti yung character mo, magkakaroon ka ng love, magkakaroon ng kapayapaan, patience. And then, Diyan pumapasok yung John 14:15, Mark Paul. If you love me,
you will keep my commandments. So kung meron ka ng love, saka ka makakasunod. Yun ang gamit niya, tamang gamit ng John 14:15. Iniisip ko i-discuss din dito yan, Marcos, sa isa natin yan. Next bukas siguro yung James. And then next week na po yung susunod yung iba. Okay. So, ang talagang resulta po ng kaligtasan is character, good character. And then after good character comes obedience. Another byproduct, sabi mo nga, dried mango na. Hindi na mango, kundi dried mango. Kung dito natin, Pastor, yun yung, yung faith, Pastor, yan yung nagbubukas sa atin ng daan para sa isang relasyon sa ating pong Panginoon. Kumbaga, Pastor, yan yung kamay, kagaya nung nasa logo natin, yan yung kamay, Pastor, na ipinangabot natin sa may butas. Amen. Na kamay ng ating Panginoon. Yan yung faith na tayo, pinagpapakumbaba natin yung sarili natin at iniaasa natin yung ating sarili sa pag-abot dun sa kamay ng ating Panginoon. Amen. Yun yung faith, Kaya siya righteousness by faith. Iniaasa mo yung righteousness doon sa pananampalataya mo sa gumawa ng righteousness na yun sa'yo. Kasi sa sarili mo, wala kang kakayahang gawing righteous yung sarili mo. Kahit ano pang gawin mong pagsunod sa kautusan, sabi nga kagaya ng sinabi natin kanina, magiging good works lang yan na pabilang sa good works kapag itinanggi mo na yung good works mo, ginagawa mo para sa kaligtasan. Pero palagay ko, Marcos, basahin ko yung naiiwang salita dito sa Romans 3:22 The righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. Hindi po sinabing to all who obey. Meron din akong alam na na pastor na ganyan, yung believe pinalitan niya ng obey Doon pa sa John 3:16 Kaya ko yan. God so loved the world that He gave His only begotten that whoever obeys Him, sabi niya. Idiniin pa lang idiniin, Oo nga Talagang matindi yung pastor na yun Yung believe pinalitan ng obey, binaligtad po. Grabe yun, matinding, yung pastor, matinding pagsalaula sa Bible. Yes. Ganun katindi yung violence na ginagawa niya sa salita ng Diyos. Babasahin ko pa, pastor, yung dulong words dito sa verse 22. Sabi dito, di ba, ginagawa ito ng Diyos sa lahat ng naniniwala kay Christ. Ang sabi pa dito, kasi pare-pareho lang naman ang mga tao. Walang distinction, pastor, pare-parehas lang tayo. Pa-Adventist ka, Methodist ka, Baptist ka, pare-parehas tayo nangangailangan ng Kristo. Kaya may mga kaibigan, mga kapatid tayo na nakakausap yung pastor. Diin, parang walang pinagkaiba sa Baptist yung aral nyo, walang pinagkaiba sa mga Methodist, ganito ganyan. Kailangan ba, pastor, pag sa way of salvation may kailangan itangi ko yung sa akin? Sabi niya, pastor, wala si Jesus lang talaga yung daan ng kaligtasan So kung ang daan ng kaligtasan ni Methodist, kung daan ng kaligtasan ni Baptist, or kahit anong religion pa si Jesus, tama yun. Yes. Wala kang sa kanila. Ang nakakalungkot, dahil nga sa pag-emphasize natin sa law dito sa ating iglesia, nawawala yung katuruan na yun. Na kung tutusin, pastor, tawag dito, yung idea nung kaligtasan na meron din tayo ngayon is nanggaling din sa mga relihiyon na yun. Dahil nauna sila sa atin. Ang malupit lang, pastor, ang maganda dyan, yung righteousness by faith na itinuro at binigay ng ating Panginoon kay Wagoner at kay E.T. Jones is iba dun sa righteousness by faith na ibinigay sa Baptist, ibinigay sa Methodist, na yun nga dapat, pastor, yung ating pampaglawakan ng pag-aaral. Ang problema, pastor, hanggang ngayon, ang iksi-iksi ng PC ng pag-aaral na yun dahil ayaw pansinin ng maraming mga tao. Dahil para sa kanila, tinanggap na yan ng church at itinuturo na yan ng church. Pero sa akin, Mark Paul, yung binasa mo, nakalagay sa akin, there is no difference between Jew and Gentile. Yes. Isipin mo yun yung Jew may law. Itinuring na righteous. Yung Gentile, walang law, pero itinuring din na righteous. Dahil sa faith. So talagang hindi nakabatay. Yung iba nga nagsasabi, bakit? Sino bang i-justify ng Diyos? Yung sumusunod sa utos o yung hindi? Yun ang tanong sa akin, Mark Paul. At ang sagot ko, yung hindi. Akala nila, sabihin ko, yung sumusunod sa utos ang i-justify ng Diyos. No! Yung hindi sumusunod sa utos, yung makasalanan, itinuturing niya sa niya makasalanan. Yun ang i-justify ng Diyos. Kasi yung pagsunod mo, walang kinalaman niya. Yes. Yung pagsunod mo sa law, wala yung kinalaman sa justification. Yun ang gospel po. Yung consciousness natin, pastor, no? Na tayo ay makasalanan.
Kaya pag tinignan natin yung law, ay makasalanan pala ako, kaya kailangan ko ng Panginoon. Kailangan ko ng tagapagligtas. Kailangan ko lumapit sa Kanya. Kasi sa Kanya, sigurado na ililigtas niya ako kahit wala pa yung law. At siya na mismo yung gagawa sa buhay ko para sa maraming mga bagay ng pagbabago. Yun yung dapat maintindihan natin eh. Kaya yung argument na yung pastor, argumento na rin ng ano yan, ng mga Dematista yan eh. Na sino yung i-justify ng law, yung mga manlalabag o yung mga sumusunod. Kaya kung ako kausap nila, pastor, yun din yung sasagot ko, yung mga manlalabag. Kasi para saan ba? Ano ba sabi ni Jesus na pumunta para kayo pumunta dito? Para sa mga makasalanan, hindi para sa mga matutuwid, no? Kaya kung ako kailangan ko ng kaligtasan, kailangan mapabilang ko yung sarili ko sa mga makasalanan. Yes, amen, amen. Kasi kung ibibilang ko yung sarili ko sa mga obedient, hindi para di mo na kailangan tagapagligtas. Hindi para sa akin yung pagbaba dito ni Jesus. Okay, summary po tayo, Romans 2:13, yung sumusunod sa law, yun ang ituturing na righteous. Kaya lang, dahil lahat makasalanan, yung Hentil makasalanan, yung Hudyo makasalanan, ang conclusion, walang nakasunod sa law. Walang maituturing na righteous dahil sa pagsunod sa law. Kaya ngayon, yung patuloy na argument ni Pablo, may dumating na righteousness na hiwalay sa law. Yun ang Romans 3:21, apart from the law. At yung righteousness na yun ay galing sa Diyos, hindi galing sa utos, hindi galing sa gawa ng tao. At ito ay biblical. Dahil ito ang tinuturo ng buong Biblia, yung the law and the prophets. At saka ito ay binibigay sa pagitan ng pananampalataya. Hindi sa pagitan ng obedience. Yun ang summary ng buong discussion natin. Kaya po kapag may gumamit sa inyo ng Romans 2:13, na nagsasabi na yung sumusunod sa law, yun ang ituturing na righteous, bakit nakasunod ba siya? Sabihin mo, nasusunod mo ba yung law? Okay. Marco, siguro. Sige, may sasabihin ka pa? Pastor, sa dulo nung tatlo mong nabanggit, ito yung pangatlo doon, Pastor, ay para sa lahat. Yes. Para yun sa lahat. Hindi lang para sa atin, hindi lang para sa mga Adventist, kundi para sa ating lahat. Okay, Marco. May nakikita ka ba nag-comment sa ating Yan, si Brother Don. Ano sabi niya? Pakilala mo nga. Sabi po dito, tama Mark Paul, lahat tayo kailangan ng kaligtasan. Walang sino man ni isa na kayang iligtas ang sarili. Tama rin si Pastor Joel, ang inaaring ganap ng Diyos ay yung mga makasalanan, sabi ng Romans 4:5. Yes, yun po talaga sinasabi ng Romans 4:5. Thank you po, Elder Don. Si Brother Rituya rin, Pastor, meron. Sabi niya, mapahintil man o Hudyo, parehas sila condemn sa law kasi ang ituturing lang ng law na righteous ay yung mga hindi nagkakasala o nagkamali. Kaso walang ganun na tao. Kahit yung tao na nakasandig sa law, makikita pa rin ang pagkakamali dyan. Diyan napapasok ang katuwiran ni Kristo na galing sa Diyos na makakamtan natin sa pananampalataya. Amen. Yung mga listener natin talagang kuhang-kuha yung mga konsepto. Amen. Thank you po, Elder Don. At thank you, Rituya, sa pag-unawa. Sa napakagandang pag-unawa po na pinakita ninyo. And Marco, the last question is, sino yung Jesus na nakita mo sa ating discussion ngayon ng Romans 1-3? 1-3 na, Marco. Chapters 1, 2, and 3. Dito, Pastor, yung pinaka nakita kong Jesus dito is yung ipinakikilala ni Pablo na hindi namimili nung bibigyan ng kanyang righteousness. Mapamaylo ka man, wala kang law, willing siyang iabot sa iyo yung righteousness na yon. At willing siyang i-offer sa iyo yon. At yung righteousness na yun, Pastor, is yung ginawang sakripisyo ng ating Panginoon dito sa krus ng Kalbaryo, na kung saan para maging available sa bawat isa sa atin, yung righteousness na yon ay siya na po yung nag-sacrifice ng kanyang sarili. Kaya tinignan natin, Pastor, by conclusion, lahat ng tao sa mundo ligtas na. Yes. Ang kailangan na lang nila is ma-recognize yung kaligtasan na iginawa na ng ating pong Panginoon. At tatanggapin na lang yun through faith. Kaya yun po yung dapat natin maintindihan, mga kapatid. Hindi natin sinasarili yung kaligtasan, kundi lahat ng tao sa paligid. Ang trabaho ng isang evangelist, Pastor, is ipaintindi sa kanila na ligtas na sila. Yun po yung trabaho ng mga ngaral sa panahong ito. Amen. Ako naman, Mark Paul,
yung aking Jesus na nakikita dito sa ating dinidiscuss is, He is a righteousness. Siya ang righteousness. Kasi ang righteousness, Mark Paul, ay dinideclare tayo ng Diyos na righteous. At yung declaration niya ay si Kristo. At makukuha natin, kapag nakuha natin yung Kristo, righteous na tayo. When we have Jesus in our life, we are already righteous because Jesus is our righteousness. Okay? So, thank you very much po sa inyong pagsubaybay at sana naging maliwanag yung ating dinidiscuss ngayon. Bukas ng gabi, Mark Paul, very interesting topic. James teaches righteousness by works. I-discuss po natin yung James 2 na faith without works is dead. Okay? So kailangan po nito ng pastor ng matinding Christian maturity. Yes. Para maintindihan natin si James chapter 2 kasi po ang kausap nito ni James ay mga matured Christians. Kaya maintindihan natin. Parang pinamigay mo na yung sagot. Para magkaklo lang sila, pastor. Okay. So, inaayahan po namin kayo ulit bukas ng gabi, 7 p.m. po. Dito sa A Closer Look sa Wayward to Steward TV. At kung gusto po ninyo makita yung video, hanapin nyo po sa page ng Wayward to Steward TV. Nasa page ko rin po. May page po ako, Joel Masong pangalan. Makikita nyo rin po doon yung video na ito. Pati yung video nung nakaraang gabi, yung discussion sa Matthew 19:17, makikita nyo rin po doon sa Wayward to Steward TV. Makikita nyo rin sa page ko. At sa page ko, marami pa po mga video kayong makikita doon. Okay? So, thank you very much po. Let's pray, Mark Paul. Ako na muna mag-pray. Panginoon, maraming salamat po sa pagiging righteousness namin. Maraming salamat na nililinaw ninyo ang salita ninyo para sa amin. Dahil kung minsan po may mga mahirap intindihin at nakakalito sa inyong salita na kinakailangan na hukayin ang talagang kahulugan nito at bigyan niyo po kami ng liwanag galing sa kalangitan upang aming mahukay ang talagang ginto at kayamanan ng salita ng Diyos dahil maraming tao ang gumagawa ng violence sa salita ninyo, ginagamit sa maling pamamaraan at nagbibigay ng maling kahulugan. Sana po, Panginoon, ay aming mailabas ang tunay na kayamanan ng salita na walang iba kundi si Kristo Jesus. Palayan niyo po kami ngayong gabi, pagpalayan niyo rin ang buhay ng mga nakikinig dito, lahat ng naabot ng salitang ito, naway lalong makilala si Kristo at mapalapit sa Kanya, makamit ang righteousness at magitan ni Kristo. Dalayan niyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So yun, maraming salamat mga kapatid at nawa ay marami tayong natutunan at magkita-kita po tayo muli bukas para po sa isang magandang muling pag-aaral dito po sa A Closer Look at sa iba-iba pong mga text na kailangan natin pag-aralan. Maraming pong salamat at God bless po. God bless.